I feel like buo ako. Even though hindi ko nakilala yung biological father at mother ko, hindi ito technically naging hindrance sa pagiging magbuting magulang sa mga anak ko. There might be some gap na iniwan nila sa puso ko, but I make sure na I use that to be a better father to my children. Ako si Eric, ang bibidang padre de pamilya dito sa Kwentong Kabarangay. O, diba? Si Kuya Eric, parang foreigner na nagtatagalog. Pero siya po ay Pilipino. Kasama natin ngayong umaga si Tatay Eric Lim at ang kanyang pamilya. Kasama po ang kanyang may bahay, si Miss Mayumi Lim, ang kanyang mga anak na sina Juliana and Tiberius. Ganda ng mga pangalan. Talagang siya, pag-uusapan bago mo malaman, bakit pangalan mo ganyan? Pero ito na, ang ganda ho ng storya nyo, Kuya Sir Eric. Pero bumati ho muna tayo, mag-good morning muna tayo sa ating mga Cadet 25. Kuya Eric. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood. Magandang umaga sa inyong lahat. Thank you. Yes, Ate Mayumi. Magandang umaga po sa aming mga kabarangay. Yes. Lalo po sa mga kaibigan ko diyang Yes. magaganda. Yan! At sana sinishare na nila, Juliana. Good morning po sa ating lahat, lalo na po sa aking mahal na mga kaibigan at kabarangay. Yes! At syempre si Tiberius, ang kanyang pangalan, Tiberius. Good morning, everyone. Mukhang si Tiberius ang mahiyain. Eto na, Sir Eric, ang ganda ng storya nyo. Nag-start kayo na hindi nyo na kasama ang inyong tunay na mga magulang. Opo. Wow! Paano ho kayo nag-survive nang ganun po ang nangyari sa inyo? I'd like to say na nung unang part ng buhay ko, nung bata pa, hindi ko siya kabisadong, or hindi ko alam na I'm adopted. Okay. Kasi tinatanong ko yung magulang ko pag tinutokso ko ng mga kalaro ko na ampun daw ako. So pag tina-clarify, sabi naman nila hindi. But during grade 6 ko, going high school, dun ko nalaman na totoo. So, Anong naramdaman mo? medyo masakit kasi siguro kung nung tinanong ko noon, marami mixed emotions. But sabi ko, kaysa magrebelde, I'll use that. Ayusin niyo yung buhay ko. Yes. Alam niyo, sa totoo lang, gusto ko lang kumbaga sabihin sa ating mga Cadet 25 na mga kabarangay na nanonood ngayon, there's nothing wrong with being adopted. Alam niyo kung bakit? Chino-choose ng taong yun na ikaw ay ampunin at gawing iyo. Yayakapin ka ng iyo. So, hindi masama yun, ha? Huwag niyong lagyan ng masamang pangit na stigma ang pagiging ampon, ha? Dahil yan po ay talaga naman nagmula po sa puso yung kanilang pagkuha at pagmamahal doon sa taong ina-adapt nila. So, Tama ako, it was a blessing for you in Yes, a way, I agree no? po. I agree. Totoo naman. Okay. Siyempre, ikaw po ba ay nag-try na hanapin yung mga magulang mo, yung tunay mo mga magulang, or hinayaan mo na, tinanggap mo na, paano po ang ginawa po ninyo? Tinry ko naman talaga. Tinanong ko din yung parents ko na nag-adopt sa akin. And we try to reach out kung saan niya or kung sino yung nagpaampun sa akin. Walang makapagturo talaga eh. Yung name, tinry namin even with the latest technology, hindi talaga din namin siya mahanap na. So, in some way, kasi sa edad ko, parang inano ko na lang na kung siguro pag nagkataon, binigay ng pagkakataon, I'm still hoping. Pero sa ngayon, hopeful na lang yung sa akin. Yes. At lumaki siyang maayos. Ang galing. So, ibig ko bang sabihin nito ay yung pagiging mabuti mo or pag-ayos mo sa buhay mo ay ikaw ang panggagalingan, hindi ang ibang tao? Sir Eric? Yes, basically dapat nasa puso mo, no? Tapos bilang pagtanaw ng utang na loob doon sa taong nag-adopt sa akin, kailangan parang suklian ko lang. Kasi every actions that I take in my life, nagre-reflect kung sino yung nagtaguyod sa akin. Wow. So, kailangan ko siyang
kailangan ko siyang isuklian in a sense. And in a way, nakatulong siya na maging mabuti kang tao, yung maging tama ba yung desisyon mo sa buhay, at pinagtrabahuhan mo raw ng gusto ang pagtatapos mo ng kolehiyo. Yes, dumating ako sa time na medyo kinapos kami Oh. at kinailangan kong mag-working student para matapos yung kolehiyo. But of course, sabi nga nila, pag mabuti ang iyong itinatanim, mabuti rin ang mga dumarating sa'yo dahil nagkaroon ka ngayon ng sarili mong pamilya. Opo. Ate Mayumi, kumusta ang inyong pamilya na kasama si Kuya Eric? Masaya naman po. Oo. At syempre mga anak, ano yung inyong reaksyon dito sa story ng tatay ninyo, Juliana? Oo. Siyempre po, nakakagulat din po. Siyempre, ayun din po, parang later on din lang namin nalaman. Pero alam niyo po yun, being as his daughter po, nakaka-proud din na siyempre malaman mo, even though ganun yung naging background ng daddy ko, is he became the father that he is now. Diba? Isang mahusay, mabuti at matatag na tatay. Tiberius, huwag kang magtago sa likod. Nagtatago siya sa likod ng nanay niya. Ikaw, anong masasabi mo sa munting pamilya ninyo at kung paano maging tatay ang tatay nyo sa inyo? Yeah. Anong klaseng tatay si Tatay Eric? Happy for loving for your dad. Loving ang tatay po ninyo. Di ba? Bakit po ninyo parang dinesisyonan na maging isang mabuti at responsabling tatay sa inyong pamilya? Yun nga, kagaya nga nung binanggit ko kanina tungkol dun sa nagpalaki sa akin. And napakalaking factor din yung na-meet ko yung aking asawa. Kaya medyo nagkaroon ako ng dahilan para lalong magpursige. Tapos to provide and to be at least an example. Oo. Dun sa Ang alam anak ko. namin, love na love mo yung mga magulang daw ni Nanay Mayumi. Yes, in fact, nung bata pa kasi ako, yung nag-adapt sa akin, passed away nung bata pa ako. Oh. Tapos yung father niya, si Tatay Fred, bago nag-pass away, nagkaroon kami talaga ng bonding. So na parang in a sense na although kulang yung sabihin na nating adoptive father kasi nga nag-pass away, Yeah. na-fulfill. So in reciprocation, Kumbaga, nagkulang man sa biological parents, yung itong mga taong nag-ampon at nakilala mo bilang mga magulang na punuan kahit papaano. yes, lalo na si Ganda. Tatay Fred kasi napakabait eh. Yes! Ano po ang inyong mensahe sa mga kabarangay natin na posible sila rin ay mga ampon and maybe going through rough times na kagaya ng pinagdaanan po ninyo, ano po ang pwede nyong ibigay sa kanilang tip or payo? Well, kasi I always believe in the proverbs na sinasabi nila, no? You either look for the glass as half empty or half full. So, yun yung pinipili ko lagi. It's always half full. So, kung sakali man na naging adopted kayo or nalaman nyo na adopted kayo, tingnan nyo na lang yung blessing na o sinacrifice din nung mga taong nag-ampun sa inyo na even though hindi kayo kadugo, binigyan nila kayo ng pagkalinga. So, at pagmamahal. At pagmamahal, yes. Ayan. So, yeah. Miss Mayumi, ano po ang mensahe ninyo sa inyong asawa? Magpakabait po siya. Diba? Ikaw naman, Juliana, mensahe mo sa iyong tatay. Always be strong and remember that we always love you. Yan. Mukhang daddy's girl si Juliana. Sir Eric, mensahe niyo po sa inyong pamilya. Sa asawa ko, sana medyo humaba pa ang pasensya mo sa akin, lalo na't nagkakaedad na tayo. Kasi, alam mo na, medyo dumadating na tayo dun sa point na medyo nakakalimot na. At basta tandaan mo, mahal na mahal kita. Tapos sa anak ko naman, si Juliana, pilitin mo makapagtapos para maiparamdam mo din sa mga kapatid mo na kababata yung gusto mong i-share na pagmamahal sa kanila. Yes!